May video pa sila ng skandal at nanginginig yung buong pagkatao ko while pinapanood ko yun. At every time na hindi siya makatakas sa akin, yun yung paulit-ulit niyang pinapanood. Imagine the pain. Ako yung andyan, ako yung asawa, pero iba yung hinahanap niya. Na lahat ng magandang trato niya sa akin is dala lang ng guilt. Way back 2016 when I met my first boyfriend. Working ako that time at siya naman ay student lang. I helped him to pursue his studies. Then I was there even in his lowest. As in lahat. Naging sugar mommy ako dahil nga mahal ko kahit na ma-short yung budget ko. Once na need niya, ibibigay ko. August 2024 ay inaya niya ako magpakasal. Dahil October 2024 ay papasok siya sa training dahil isa siyang pulis. Everything went smoothly. Natupad yung gusto naming civil wedding at masaya kami. Until October 2024 came. Na niyang mag-training at hinatid namin siya sa loob ng training camp. Sa loob ng 6 months na nandun siya ay straight no communication kami. We're sad but there's a part of us na masaya kami kasi malapit na niyang matupad yung pangarap niyang maging isang ganap na pulis. Habang nasa training siya, bumalik ako sa work as pharmacist. Isang pharmacy na kilala yung pangalan dito sa amin. Ginawa kong busy yung sarili ko para hindi ako mainip. Meron akong namana na maliit na lote from my father na pinatayuan ko ng bahay namin. Unti-unti kong binuo yung bahay namin habang nasa training siya kasi iniisip ko para once sa paglabas niya ay meron kaming sarili. I was so happy nung finally April 2025 tapos na yung training niya at na-destino siya dito mismo sa lugar namin. May bahay na kami and both of us are working at masaya na kung anong meron kami. Then last August 2025 I found out 2 months pregnant na pala ako. We're so happy and excited. Lahat ng check-ups ay present siya. Pero lahat yan ay nabago sa isang chat na nabasa ko sa restricted message niya. Nakalagay doon na update sa'yo babe. Nakalabas na nga tayo pero madalang tayong magkita. Book ulit ako ng Airbnb at takas ka ulit. Pinicturan kong lahat ng convos nila, may mga videos and pictures sila together at kinuha kong lahat na nakasave yun sa phone ko. May video pa sila ng skandal at nanginginig yung buong pagkatao ko while pinapanood ko yun. At every time na hindi siya makakatakas sa akin, ay yun yung paulit-ulit niyang pinapanood. Imagine the pain na ako yung nandyan, ako yung asawa pero iba yung hinahanap niya. Na lahat ng magandang trato niya sa akin dala lang ng guilt. Yung babaeng pulis din ang kasabay niya sa training at dun pa lang sa loob ay nagkakadevelop na pala sila. Itinuloy na lang nila nung nakalabas na sila sa loob. Until now ay hindi ko pinapaalam or pinapahalata na alam ko ng lahat. Bakit? Kasi sobrang sela ng pagbubuntis ko at ang sabi sa akin ng doktor ay need kong mag-bed rest. To the point na halos sa hospital na ako tumira for the entire pregnancy. Dahil konting kilos ko, nagbi-bleeding na ako at going to 6 months na siya ngayon. Kinakaya kong tiisin muna lahat ng sakit at galit para sa anak kong nasa sinapupunan ko. Dahil ayokong pati siya mawala once na kumilos ako ngayon at ma-stress. Malakas yung loob ko at ang puso ko dahil iniisip ko na may magiging anak ako. Na kapag inuna ko yung damdamin ko, may chance pa na mawala siya sa akin. At ayoko yung mangyari. Iniisip ko rin yung ginagawa nila pero pinagpapasa Diyos ko muna. Yung treatment naman sa akin ng asawa ko, same pa rin naman kahit na puro kaplastikan lang. Mataas yung faith ko kay Lord at umiiyak man ako at nasasaktan pero lahat yun ay itinataas ko sa Kanya. Nakala niya every time na mugto yung mata ko dahil lang sa iniisip ko yung pagbubuntis ko. Tama ba tong ginawa ko at desisyon na magtiis na muna para sa kaligtasan ng batang nasa sinapupunan ko? Kailangan ko ng advice mo, Mami Len, at lahat ng pwede kong isang pangkaso ay gagawin ko at ilalaban ko kahit sa ang korte pa kami makarating. Na lahat ng pruweba na meron ako tungkol sa affair nila once sa mga naknako at masecure ko lang na okay kami ng anak ko. Alam to ng pamilya ko lahat pero nakiusap ako na walang makakaalam dahil gusto ko na ako mismo yung kumilos at ako yung magsasampa ng kaso sa kanila. Mami Len, sana mabigyan mo ko ng advice. Letter sender, Mariel ng Nueva Ecija. Paanong hindi ka magkakaganyan? Paulit-ulit sa isip mo yung nabasa mo't iskandal nila at nakikipagdigma kang mag-isa. Ini-embrace mo yung pain. Good to know na alam ng angkan mo. Sana nga. Na ang tanong ko sa'yo, kaya mo bang talaga? O nirarason mo lang na nasa maselang sitwasyon ka? Imagine nakakaya mong tabihan, nakakaya mo pang makita araw-araw. Nakakaya mo makipagplastikan pero namumugto yung mata mo kakaisip. Hindi ba mas mahirap yan? Bakit hindi ka nalang umuwi sa magulang mo at iwanan mo na't wala kang sasabihing dahilan? Then turuan mo yung sarili mo ngayon pa lang na mag-move on. Then ituloy mo yung kaso paglabas ng anak mo. Kasi yung alam kong matalinong desisyon. Kasi yung ganyan na nakakatakas at nakatikim na nasisikmura pang i-video yung kababuyan nila. Mauulit lang at mauulit yan lalo na't may kasabihang mas masarap ang bawal. Hindi mo kailangan ng maraming ebidensya. Kasi yung hawak mo sapat na para makulong at mawalan ng lisensya yung asawa mong doble kara.